Aldrin Nadal and one of the small group leader here in Victory, Carmona. I was attending in Victory, Carmona since October 2022 and na-experience ko kung gaano kabuti yung Lord sa life ko. Nung mga times na yun talagang conflict talaga ako sa schedule ko and talagang wala akong time na mag-attend ng church, maglaan ng oras para kayo. Pagka ikaw ay small group leader, that is a different thing also. Kasi you need to be able to set an example sa iyong mga kasama. Ibig sabihin, you need to be aware kung paano mo kinukontak yung sarili mo. Kasi siyempre, you came from different backgrounds, kaiba kayo ng nilakihan, and then there are things na hindi mo pwedeng gawin, hindi mo pwedeng sabihin. Ako pa naman, palabiro ako. So, natututunan ko talaga yung maging aware sa subtleties ng relationship with other people. Also, natutunan ko rin yung maging responsible na hindi lamang sila i-lead sa interview, kundi ipag-pray din. Kasi madalas yung marinig ko yung mga concern. Dahil for example, may mga gusto magkaroon ng trabaho, diba? So you help them also. Hindi madali mag-lead ng sa kahit yun sa alam, hindi madali. Pero sabi nga may mga pero nandun yung ipakita mo sa kanila na bakit, lagi ko sinasabi na huwag yung tingnan na leader ako. Pare-pareho tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So kailangan lang merong mag-lead. Doon sa Leadership 113, yung idea na nag-struck with me is that, sabi kasi ni Pastor Elijah, nagtanong ako sa kanya minsan, bilang mga Kristiyano, ano ba ako yun? Inaasahan natin, why are we doing all of these things? Diba? So, ang sabi ko sa akin, we are assured yung ating salvation and just collecting crowns. Kasi if we stay, sure yung ating salvation, hindi na yun maaga. And even si Paul, sinasabi niya na dapat na yung Christian life parang race. Eh di ba sa pagtakbo, alam mo yung saan ka nag-start, alam mo yung finish line, and if you follow the correct route, eh, sigurado makakarating ka. Siguro na-apply ko siya as a leader na mag-deep doon sa sa equipping class and mas lalo pang maintindihan kung ano ba yung importance noon and how to lead the small group and the community. And hindi lang doon, kumbaga mas malalong mag-reflect sa life natin kung paano nag-impact sa atin yung equipping class. And personally, andun talaga yung desire and eagerness na magpagamit pa kay Lord. Nandito tayo para kay Christ. Nandito yung faith natin, one faith, one spirit. Yun yung sabi na ng Panginoon, ikaw pa naman natin. So, unahan natin, love God above all. So, natin. Sabi na yun, i-remind natin na nandito tayo to live, na i-guide natin sila, maramdaman nila na hindi kami bilang-bilang, kundi patay-patay lang tayo na matulog ang salita ng Diyos, may apply natin. Para sa campaign, we need others because Christ is leading us. Hindi naman kasi tayo nag-lead. Dahil marami tayong kahinaan eh. Minsan, meron mga concern sa buhay na nakakapagpahina sa atin. And then minsan, kapag yung concern na yun overwhelms us, ang tendency natin is to draw back. And that allows us that. Hindi kasi porke Kristiyano ka, kakayanin mo lahat ng mga
concern, problema, yung mga challenges sa buhay. God allows us to experience yung mga ganong weaknesses para lalapit tayo sa Kanya and siya yung magbibigay sa akin ng kalakasan. Ayun, siguro po para sa akin ang ma-encourage ko po is mag-look backward lang tayo sa kung paano tayo nagsimula and how to lead the small group and the community. And mas makikita kasi sa atin yun kung paano tayo mag-lead. As we honor God, mas magre-reflect yun sa life natin as a leader. We can go to honor God and making disciples.